Nararamdaman mo ba ang isang pagnanasa o isang pakiramdam ng pagkaapurahan? O nararamdaman mo ba ang isang malakas na damdamin na humihimok sa iyo na kumilos bago lumipas ang oras? Mga minamahal, may mga pagkakataong kailangan ka ng Diyos na kumilos kaagad para umasenso sa buhay at tadhana. Ang yugtong ito ay panandalian din, maaaring huli na ang lahat kung hindi ka gagawa ng mga hakbang, at sa gayoy nawawala ang tagubilin o direktiba ng Diyos. Ngunit paano mo malalaman kung tinawag ka ng Diyos na maging sinadya tungkol sa buhay at gumawa ng malalaking hakbang? Ano ang mga palatandaan na nais ng Diyos na kumilos ka ng madalian at gumawa ng mga desisyon na magpapabago sa iyong buhay at kapalaran? Sa video na ito, magpapakita ako ng 8 malinaw na palatandaan na nais ng Diyos na kumilos ka ng madalian at kung ano ang kailangan mong gawin. Kung hindi mo pa gusto ang video na ito at mag-subscribe, mangyaring gawin ito ngayon. May mga malinaw na senyales na ibinibigay sa iyo ng Diyos, na nangangahulugang gusto niyang kumilos ka ng madalian. Gayunpaman, dapat ka ring maging handa na kumilos kapag nakita mo ang mga palatandaang ito, dahil ang iyong mga aksyon lamang ang nagbabago sa iyong buhay, hindi lamang ang iyong mga iniisip o mga plano. Ang banal na pagtuturo ay laging humihingi ng agarang pagtugon, o hindi natin mapapalampas ang mga benepisyo. Nang magpakita ang anghel kay Jose, sinabi niya sa kanya na ilipat ang sanggol na si Jesus at Maria sa Ehipto dahil may balak na laban sa kanya. Sinasabi ng Biblia na umalis sila sa parehong gabi. Ito ay isang kagyat na prompt na nangangailangan ng mabilis na tugon. Isipin kung naantala siya at gumawa ng mga dahilan, alam mo, huli na, at hindi ligtas na maglakbay sa gabi. Maapektuhan sana si Jesus ng pagpatay sa sanggol na iniutos ni Herodes kinabukasan. Kaya, mangyaring bigyang pansin ang mga palatandaang ito, at kumilos kaagad kapag nakita mo ang mga ito. Sign number 1, isang pag-udyok sa panalangin. Inihayag ng Biblia na ang Diyos ay isang espiritu, at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba sa Kanya sa espiritu at katotohanan. Ngunit dapat mong maunawaan na hindi lamang sa pagsamba kailangan nating gawin ito sa espiritu at katotohanan. Kapag gusto nating makipag-ugnayan sa Diyos, o kapag nais ng Diyos na makipag-ugnayan sa atin, ginagawa niya ito sa pamamagitan ng espiritu dahil siya ay espiritu at hindi tao. Ang isa sa mga pangunahing paraan ng pakikipag-ugnayan niya sa atin bilang mga espiritu ay sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin ng mga pahiwatig ng panalangin sa lugar kung saan niya gustong kumilos tayo. Ipapaliwanag ko sa iyo ang kahalagahan ng sign na ito. May mga panahon sa iyong buhay na tila mas nag-aalala ang Diyos sa mga partikular na bahagi ng iyong buhay kaysa sa iba. Sa panahong iyon, ang pagbibigay diin ng Diyos sa bahaging iyon ng iyong buhay, at nais niyang kumilos ka kaagad dito dahil sa pakiramdam ng pagkaapurahan sa larangan ng espiritu. Kapag nagpadala ang Diyos ng mga paulit-ulit na pag-uudyok sa panalangin sa lugar na iyon, hindi niya kailangan na pag-usapan mo ito o sinusubukang unawain kung bakit siya nagpapadala ng gayong mga pahiwatig. Hinihiling lamang niya na magsimula kang kumilos sa lugar ng panalangin. Iyan ang unang hakbang sa paggawa ng aksyon sa anumang bagay dahil naririnig ng Diyos kapag tayo ay umiiyak ngunit kumikilos lamang kapag tayo ay nananalangin. Ang tanging bagay na gumagalaw sa kamay ng Diyos ay panalangin. Ito ang dahilan kung bakit maaari kang lumapit sa presensya ng Diyos nang may mapagpakumbabang puso na gustong manalangin sa Kanya tungkol sa isang bagay na bumabagabag sa iyo. Gayunpaman, kapag nakarating ka sa lugar ng panalangin, para bang sinasabi sa iyo ng Diyos na manalangin tungkol sa ibang bagay? Para bang ang isang pagkirot sa iyong puso ay umaakay sa iyo na magdasal tungkol sa ibang bagay? Maaari mong subukang huwag pansinin ito ng ilang sandali, ngunit matutuklasan mo na ang pag-isip ay hindi ka iiwan. Habang nagdarasal ka tungkol sa kung ano ang gusto mong ipagdasal, ang pag-iisip ay patuloy na bumabagabag sa iyong puso na manalangin dahil ito ay apurahan. Kailangan mong ihinto ang iyong prayer point at simulan ang pagdarasal tungkol sa kung ano ang nais ng Diyos na talakayin mo dahil ito ay mahalaga sa panahong iyon. Hindi mo ba nadiskubre na ang anumang bagay na ipinapasok ng Diyos sa iyong isipan ay para lamang sa isang limitadong panahon? Ito ay hindi nagtatagal, ito ay tumatagal lamang ng isang panahon.
Kung hindi ka agad sumagot, ito ay lilipat, at hindi mo na ito makikita sa iyong puso muli. Ang Biblia ay nagsasalita tungkol sa mga anak ni Isachar sa 1 Kronika 12:32. Mga lalaking Isachar, na nakaunawa ng mga panahon at nakaalam kung ano ang dapat gawin ng Israel, 200 pinuno, kasama ang lahat ng kanilang mga kamag-anak sa ilalim ng kanilang pamumuno. Dapat mong maunawaan ang mga oras na iyong kinalalagyan. Kapag nalaman mong binibigyan ka ng Diyos ng paulit-ulit na mga pahiwatig sa panalangin patungo sa isang partikular na bahagi ng iyong buhay, sa halip na iwasan ito, kumilos ka agad. Nakatanggap si Moises ng panalangin, isang paanyaya na pumunta sa lihim na lugar sa pamamagitan ng pagsalubong sa nagniningas na palumpong. Agad siyang kumilos at tumugon para makita ang nasa harapan niya. Ang kanyang pagiging mausisa ang nagbunsod sa kanya upang makaharap ang Diyos. Katulad ni Moises, kumilos ka agad kapag nakatanggap ka ng pasanin na manalangin. Pangalawang palatandaan, pare-parehong pangunguna sa kasulatan. Ang isa pang senyales na gusto ng Diyos na kumilos ka kaagad sa isang bagay ay kung patuloy kanyang akayin sa mga pagkumpirma sa banal na kasulatan, mga pagkakataon, o mga pagsasalaysay na tumuturo sa isang partikular na linya ng aksyon o senaryo. Madalas nating iugnay ang mga banal na pagkakataong ito sa swerte, ngunit hindi. Halimbawa, kung sa palagay mo ay inaakay ka ng Diyos na pag-aralan ang buhay ni Moises sa ilang, at sa ibang araw ay akayin kanya sa buhay ni David noong siya ay isang pastol na lalaki sa pag-aalaga sa mga tupa ng kanyang ama. At pagkatapos ay sa ibang pagkakataon ay inaakay kanya sa buhay ni Jesus noong siya ay nag-aayuno at nagdarasal sa ilang, sinisikap niyang akayin ka sa huli patungo sa isang hakbang ng pagkilos. Kung hindi ka sapat na sensitibo, maaaring hindi mo ito napagtanto. Kung ito ay nangyayari sa iyo, sinusubukan ng Diyos na sabihin sa iyo na nais niyang ihiwalay mo ang iyong sarili para sa Kanya. Hindi mo kailangang pumunta sa ilang, maliban kung sasabihin sa iyo ng Diyos na tahasang gawin iyon, ngunit dapat kang maghanap ng tahimik na lugar na matutuluyan at manalangin sa Diyos. Ito ang paraan ng Diyos para idirekta ka na mag-isa kasama siya. Ang Biblia ay isinulat sa ilalim ng inspirasyon ng banal na espiritu, at ito ay isa sa mga pangunahing paraan ng pakikipag-usap ng Diyos sa kanyang mga anak. Sinasabi ng Biblia sa 2 Timoteo 3:16. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo, pagsaway, pagtutuwid, at pagsasanay sa katuwiran. Ang banal na kasulatan ang tanging inaprobahang manual mula sa Diyos na ibinigay upang gabayan, turuan, at sanayin ang mga tao sa katuwiran. Ginagamit ng Diyos ang kanyang salita upang magbigay ng mga direksyon sa kung ano ang kailangan mong gawin ng madalian. Kapag nakakita ka ng isang partikular na mensahe na umuulit sa iyong lihim na lugar, mangyaring bigyang pansin ito. Pinabayaan mo ang mahahalagang mensaheng ito sa lahat ng mga taon at nawawala ang pamumuno ng Diyos. Kapag nais ng Diyos na kumilos ka at bigyan ka ng mensahe ng banal na kasulatan, mangyaring makinig at kumilos ka agad. Sinabi ni Jesus, kung ano ang naririnig ko, ginagawa ko. Sa madaling salita, gumagawa siya kaagad ng mga hakbang pagkatapos magturo ang Ama nang walang pagkaantala. Ikatlong palatandaan, nakakabagabag na pakiramdam. Nauunawaan ko na maaaring kakaiba ang iyong maramdamang marinig ito dahil ang kalikasan ni Jesucristo ay ang kalikasan ng kapayapaan. Sinabi niya na iniwan niya ang kanyang kapayapaan sa iyo, na iba sa mundo, at hindi ka dapat mag-alala o mabalisa. Ang Diyos ay Diyos ng kapayapaan, ngunit kapag napansin mo na ikaw ay nababagabag at na tila may pagkabalisa sa iyong puso, kailangan mong bigyang pansin ito. Kapag ang iyong puso ay nag-aalala, bago ka magsimulang maghagis ng mga demonyo, maaaring kailanganin mong bigyang pansin kung ano ang nangyayari. Kung napansin mong wala kang nagawang kasalanan, ngunit nababahala ka lang sa isang bagay, gusto ng Diyos na kumilos ka kaagad at gumawa ng isang bagay tungkol dito. Minsan, ang isang banayad na pakiramdam ay maaaring ipaalam sa iyo na ang lahat ay mali. Pinapaisip ka nito sa mga posibilidad sa paligid ng isang partikular na senaryo, na nagdudulot sa iyo na mag-isip ng mas malalim kaysa sa antas ng ibabaw.
Kung minsan, hinahayaan niya ang nakakabagabag na pakiramdam na ito na mag-udyok sa iyo na kumilos kaagad. Marahil ay ipinagpapaliban mo o ipinagpaliban ang mga dapat asikasuhin kaagad. Maaaring itigil ng Diyos ang iyong kapayapaan at bibigyan ka ng nakakabagabag na pakiramdam upang magawa mo ang dapat mong gawin. Ang ilang mga sitwasyon ay nangangailangan ng ating pansin, ngunit iniiwasan natin ang mga ito dahil tayo ay natatakot o natatakot sa kahihinatnan ng mga pangyayari. Kung nais ng Diyos na kumilos tayo dito, gagawin niya tayong magugulo at maabala sa isyong iyon hanggang sa magsimula tayong kumilos. Kapag ang mga bagay ay kalmado, ang mga tao ay makakahanap ng mga dahilan upang manatili sa kanilang comfort zone. At ang tanging paraan upang maalis ka sa iyong comfort zone ay sa pamamagitan ng pag-aalala sa iyo tungkol sa kung ano ang kailangan mong kumilos. Dapat mong maunawaan na kilala ng Diyos ang kanyang mga anak ng paisa-isa at nauunawaan din kung ano ang kailangan mong gawin. Sa kaalamang ito ay iniugnay niya tayo ng paisa-isa. Ang isang nakakabagabag na pakiramdam, lalo na kapag hindi ka nakagawa ng anumang kasalanan, ay maaaring itinuro ka ng Diyos sa isang bagay na dapat mong asikasuhin ng madalian. Mangyaring huwag pabayaan ang mga palatandaang ito. Itinala ng Biblia ang kwento ni Haring David na nakipagdigma. Pagbalik niya, natuklasan niya na binihag ng kanyang mga kaaway ang kanyang pamilya kasama ang bawat pamilya ng sundalo. Matapos niyang maranasan ang balita, nagsimula siyang umiyak. Ngunit habang siya ay umiiyak, nakaramdam siya ng kakaibang pag-uudyok sa kanyang espiritu na magtanong sa Diyos, at hindi niya pinawi ang hangaring iyon. Kaagad, sinabi sa kanya ng Diyos na maaari niyang habulin, maabutan, at mabawi ang lahat, at agad siyang kumilos. Dapat mong matutunang pahintulutan ang iyong nakakabagabag na damdamin na akayin ka sa pagkilos tulad ni David sa halip na mag-abala lamang tungkol dito. Ika-4 na palatandaan, isang lumalagong pagkamadalian. Ang lumalagong pakiramdam ay katulad ng nakakabagabag na pakiramdam na napag-usapan natin, ngunit ang pakiramdam na ito ay kasama ng pangangailangang kumilos ngayon. Ang pakiramdam na ito ay nagpaparamdam sa iyo na ang mga bagay ay maaaring pumunta sa timog kung tatanggi kang kumilos kaagad. Ang mga pahiwatig na ito ay hindi nagkataon, sila ay sinadya, at sila ay mula sa Diyos. Ang panaginip ni Jose tungkol sa pagdadala kay Jesus sa Ehipto upang takasan ang pagnanais ni Herodes na patayin siya ay isang panaginip ng may pagmamadali. Kung naghintay si Joseph ng ilang araw, buong buhay niya ay nabuhay siya ng may panghihinayang. Ito ay kung gaano kahalaga ang mga desisyon. Ang mga desisyon ay maaaring humubog ng isang buhay. Ang pag-aalinlangan ay isang desisyon din, ang ilang mga desisyon ay dapat gawin kaagad. Kapag kailangan ka ng Diyos na kumilos ngayon, sasabihin niya sa iyo kung ano ang dapat mong gawin at itinatanim sa iyong puso ang pagnanais na madalian. Kung nakakaranas ka ng isang pakiramdam ng pangangailangan ng madaliang pagkilos patungo sa anumang bahagi ng iyong buhay, malamang na napabayaan mo ito ng napakatagal. Kumilos ngayon at gawin ang tama bago maging huli ang lahat. Nais ng Diyos na pigilan kang mamuhay sa pagsisisi. Ang dyablo ay nagbabalak na abutin ka. Plano niyang pigilan ka at ipagpaliban ka sa pagsulong hanggang sa mangyari ang hindi maiiwasang mangyari. Mangyaring maging sensitibo at sumuko sa tawag ng pagkaapurahan. Maaari mong isipin na alam mo ang lahat ng mga palatandaan na nais ng Diyos na kumilos ka, ngunit huwag umalis ngayon. Maaaring nangyayari ang sign number 5, ngunit napabayaan mo ito. Sa Genesis 11, binalaan si Lot tungkol sa pagkawasak ng Sodoma dahil sa kanilang kasamaan, at inutusan siya ng Diyos na lisanin ang lungsod kasama ang kanyang asawa at mga anak na babae. Ngunit naantala si Lot. Kailangang ipaalam sa kanya ng mga anghel ang apurahang sitwasyon dahil gusto ng Diyos na wasakin ang lungsod, at kinailangan ng mga anghel na akayin si Lot at ang kanyang pamilya palayo sa lungsod upang makatakas sila para sa kanilang buhay. Kapag nagpadala ang Diyos ng mensahe ng pagkaapurahan sa iyo, dapat kang tumugon ng mabilis sa halip na mag-antala dahil maaaring may epekto. Sign number 5, mga paulit-ulit na pagkakataon o pagkadismaya.
Sinabi mo sa iyong sarili na ayaw mong maging isang pastor para sa personal na mga kadahilanan, ngunit noong ikaw ay nasa isang partikular na rehiyon, sinabi sa iyo ng isang kaibigan na may pagkakataon para sa iyo na maging pastor ng isang simbahan. Pero tinanggihan mo. Maaaring umalis ka na sa simbahan dahil ayaw mong marinig muli ang gayong mga pag-uusap. Sumali ka sa isang bagong simbahan, at sa loob ng 3 buwan, tinawag ka ng pastor para sa isang pribadong pagpupulong at iminungkahi na sumali ka sa pagsasanay para sa mga pastor. Tumanggi ka rin at umalis sa simbahan. Ang hindi mo alam na ginagawa mo ay nakakadismaya sa tawag at biyaya ng Diyos sa iyong buhay. Ang mga bagay ay hindi basta-basta nangyayari. Kung magkasabay ang mga bagay, bigyang pansin ang kanilang banayad na mensahe. Maaaring hindi ito mukhang halata sa una, ngunit bigyang pansin. Sa parehong ugat, ang paulit-ulit na pagkabigo ay nangangahulugan din ng parehong bagay. Pag-isipang muli at kumilos dito. Maaaring sinasabi sa iyo ng Diyos na huwag gawin ang isang bagay sa paraang ginagawa mo ito, ngunit tumanggi kang makinig. Pagkatapos, pinahihintulutan ka niya na patuloy na makaranas ng mga pag-uurong at pagkabigo upang makabalik ka sa drawing board at gawin kung ano ang tama para sa iyo. Kapag palagi kang nabigo, maaaring hindi ito espiritu ng demonyo kundi ang iyong pagsuway. Bago mo ilakip ang mga panlabas na dahilan sa mga bagay na hindi mo maipaliwanag, subukang tingnan kung ikaw ang dahilan ng pagkabigo. Sinabihan ka na ba ng Diyos na gawin ang isang bagay na iniiwasan mo? Inutusan ka ba ng Diyos, ngunit hindi mo sinunod? Bumalik at kumilos ng mabilis, nais ng Diyos na gawin mo ito ng madalian. Ika-6 na palatandaan, maliit o walang mga sagabal at paghihigpit. Ito ay isa sa mga posibleng palatandaan na ibinibigay sa iyo ng Diyos kapag nais niyang kumilos ka sa isang tiyak na direksyon. Inaalis niya ang lahat ng mga hadlang at binibigyan ka ng madaling pag-access upang makamit ang lahat ng kailangan mong makamit nang walang anuman o maliit na anyo ng pagsalungat. Kapag nakita mo ang tanda na ito, sinabi ng Diyos na gusto niyang patuloy kang kumilos dito. Kung ikaw ay nasa yugto ng ideation at wala kang nakikitang mga hadlang o anumang bagay na dapat magdulot ng problema sa iyong isipan, nakahanap ka na ng sagot dito. Nais ng Diyos na tumakbo ka sa direksyon na iyon dahil inilagay niya sa harap mo ang isang bukas na pinto. Dapat mong matutunang samantalahin ang sandali at gumawa kaagad ng tamang desisyon. Dapat alam mo rin na ang pagkakataon bago ka ay hindi palaging nandyan. Nagbabago ang panahon at lilipas din ang pagkakataon kung hindi ka agad kikilos. Tatawid na sana ang mga Israelita sa dagat na pula sa Eksodo 14 na, at agad na itinaas ni Moises ang kanyang tungkod ayon sa utos ng Diyos. Nahati ang dagat na pula at naging parang pader sa magkabilang panig. Hinahabol sila ng mga Ehipsyo, at ang kadalian sa supernatural lang ang kailangan nila para kumilos kaagad. Kapag walang mga hadlang o abala, kumilos ka agad. Sign number 7, maramihang kumpirmasyon. Mga minamahal, maraming kumpirmasyon mula sa mga pinagkakatiwalaang tao sa paligid mo ang nagpapatunay na gusto ng Diyos na kumilos ka kaagad. Sinasabi ng Biblia na ang isang bagay ay itinatag sa bibig ng 2 o 3 saksi. Kung 2, 3, o higit pang tao ang nakikipag-usap sa iyo tungkol sa paggawa ng isang bagay, hindi ito binibiro ng Diyos. Sinadya niya, binibigyan ka niya ng kumpirmasyon ng mga direksyon sa pamamagitan ng mga nasa paligid mo. Maaari mong sabihin na hindi mo mapagkakatiwalaan ang mga tao sa paligid mo, ngunit hindi iyon kasalanan ng Diyos. Pinili mong payagan ang mga maling tao sa iyong buhay. Ang Biblia ay maingat na nagpapayo sa atin laban sa pakikisama ng mga hangal. Hindi ka dapat magkaroon ng mga tanga bilang kaibigan. Tigilan mo na ang kaawaan sa kanila. Maging napakahigpit sa iyong circle of friends dahil palagi kang magmumukhang kaibigan. Naapektuhan nila ang iyong pag-iisip at ang iyong pananaw sa buhay. Iyon ang dahilan kung bakit dapat mong intensyonal ang tungkol sa kanila. May mga katangian at pagpapahalaga na dapat mong mahanap sa isang tao bago mo sila tanggapin bilang kaibigan, at kung nawawala ang mga katangiang iyon, huwag mong ibaba ang iyong pamantayan sa pagsisikap na pasayahin sila.
Kung ang Diyos ay hindi nakipag-usat sa iyo sa pamamagitan ng iyong mga kaibigan, dapat mong baguhin ang iyong circle of friends. Ngunit kung mayroon kang mabubuting kaibigan na nagmumungkahi ng isang bagay, mangyaring makinig at kumilos ayon dito. Maaari mong ipagdasal ito upang makakuha ng mga direksyon mula sa Diyos, ngunit kumilos kaagad. Palatandaan numero 8, pananampalataya sa Diyos para sa mapaghimala. Ang pagkakaroon ng pananampalataya sa Diyos para sa supernatural sa isang partikular na lugar ay isang palatandaan na nais ng Diyos na kumilos ka sa lugar na iyon. Kung mapapansin mo na ang lahat ay nagsasabi ng isang tiyak na bagay na imposible, ngunit sa isang lugar sa iyong puso, mayroon kang pananampalataya na naniniwalang posible ito, kung gayon nais ng Diyos na kumilos ka kaagad dito. May mga pangarap o takdang aralin na ibinibigay sa iyo ng Diyos na mukhang imposible, ngunit kung mayroon kang pananampalataya sa Diyos na gagawin ito sa pamamagitan mo, gawin mo ito. Hindi ikaw ang naglagay ng pananampalataya doon, inilagay ito ng Diyos sa iyong puso, dahil gusto niyang gawin ito sa pamamagitan mo. Huwag hayaang mamatay sa iyong puso ang pagnanais at pagnanais na gawin ang natitirang. Gawin ito at kumilos kaagad. Matutuwa ka na ginawa mo ito. Mga minamahal, ngayon, nauunawaan mo ang mga palatandaan na nais ng Diyos na kumilos ka ng madalian bago maging huli ang lahat. At kailangan mo ring magkaroon ng malawak na pangunawa sa kung ano ang gagawin kapag mayroon kang mga palatandaang ito. Maaaring nakita mo na ang mga palatandaang ito, ngunit hindi mo alam kung ano ang gagawin. Sa loob ng ilang minuto, ibabahagi ko ang 4 na bagay na kailangan mong gawin kung nakita mo ang mga palatandaang ito na nais ng Diyos na kumilos ka kaagad sa isang bagay. Ang unang bagay na kailangan mong gawin ay manalangin. Makipag-usat sa Diyos tungkol sa iyong nararamdaman sa mga panalangin. Dapat kang matutong huwag gumawa ng anumang aksyon nang walang panalangin. Minsan, kailangan mong gumawa ng agarang desisyon, ngunit dapat mong matutunang ipasailalim sa Diyos ang iyong proseso sa paggawa ng desisyon. Maaaring ito ay isang uri lamang ng panalangin, o kung mayroon kang mas maraming oras, mas makisali sa panalangin. Ang pagdarasal ay kailangan dahil maaari mong isipin na alam mo ang gagawin, ngunit hindi mo alam ang lahat. Kailangan mong manalangin upang maunawaan kung ano ang kailangan mong gawin. May malaking pagkakaiba sa pagitan ng kung ano ang gusto mong gawin bilang tugon sa kung ano ang nakikita mong nais ng Diyos na gawin mo at kung ano ang kailangan mong gawin. Kung hindi ka manalangin, maaaring hindi mo alam ang pagkakaiba. Kailangan mong manalangin dahil ito ay nagpapakita rin sa Diyos na ikaw ay nagpapasakop at gumagalang sa Kanya. Ito ay isang paraan upang ipakita sa Diyos na iginagalang mo ang Kanyang lugar sa iyong buhay at na Siya ay Alpha at Omega. Maraming mananampalataya ang nagsisikap na anyayahan ang Diyos sa kung ano ang hindi nila tinawag sa Kanya noong una. Hindi naman ganoon. Ang tamang paraan ng pamumuhay ay ang isama muna Siya, anuman ang pressure na umabot sa iyo. Ang simpleng, Panginoong Hesus, tulungan mo ako, ay titiyakin na ikaw ay nasa tamang landas. Ang panalangin ay nag-aalis din ng mga hadlang sa iyong daan at ginagawang tuwid ang iyong landas. Ang ilan sa mga problemang kinakaharap natin ay higit sa lahat dahil hindi tayo nagdasal. Ang pagdarasal para sa isang mananampalataya ay hindi lamang isang aktibidad, ito ay buhay. Ito ang nagpapanatili na puwersa ng ating buhay. Dapat mong tiyakin na madalas kang manalangin. Bago gumawa ng anumang desisyon, sabihin ito sa Diyos sa mga panalangin at hintayin ang Kanyang tugon. Kailangan mong tiyakin ang Kanyang pagsang-ayon bago lumipat sa ilang direksyon. Kung hindi mo ito gagawin, maaari kang magkamali. Ang susunod na bagay na kailangan mong gawin ay suriin ang sitwasyon sa kamay at maghanda. Maaaring kailanganin mong suriin ang iyong mga takot. Maaaring kailanganin mo ring suriin ang posibilidad ng mga bagay na mali. O kailang nasuriin kung ano ang gusto mong gawin ng kritikal at ang mga hakbang na gagawin mo. Hindi ito nangangahulugan na ikaw ay nagdududa, ang ibig sabihin lamang nito ay gusto mong suriin at magplano bago ka magsimula sa paglalakbay. Maaari mo ring basahin at saliksikin ang buhay ng mga taong maaaring nakagawa ng isang bagay na katulad ng iyong gagawin.
Ang pag-aaral at pagpapaalam sa iyong isip bago gawin ang mga desisyong ito ay okay na limitahan ang posibilidad na magkamali. Kailangan mong maghanda kapag nagsaliksik ka at magkaroon ng sapat na impormasyon upang magpatuloy. Kung nabigo kang magplano, nagplano kang mabigo. Ang buhay ay hindi laro. Ang buhay ay hindi dapat isabuhay ng pagkakataon. Ang buhay ay sinadya. Ang mas maraming kaalaman na mayroon ka, mas maaari mong i-navigate ang iyong landas. Sinasabi ng Biblia na ang bayan ng Diyos ay namamatay dahil kulang sila sa kaalaman. Kung kulang ka sa kaalaman tungkol sa ilang bagay, makakaapekto ito sa kalidad ng iyong paghahatid o magpapabagal sa iyong pag-unlad. Magtanong. Maghangad na malaman mula sa ibang tao. Pumunta para sa kaalaman. I-invest ang iyong oras sa pag-aaral. Maaaring hindi mo agad kailanganin ang impormasyon, ngunit ito ay magiging kapaki-pakinabang. Walang nawawalang kaalaman. Hindi mo alam kung kailan mo kakailanganing ilapat ang isang bagay na iyong natutunan mula sa isang libro o video. Pagkatapos magdasal, kailangan mong pag-aralan at isipin ang iba't ibang mga senaryo bago magpatuloy. Ang susunod na gagawin ay makipag-usap sa isang espiritual na pinagkakatiwalaan. Hindi mo inaasahang sasabihin sa lahat ang iyong mga sikreto, ngunit kailangang may isa o dalawang tao na pinagkakatiwalaan mo ng iyong puso. Tandaan, mas kaunti, mas mabuti. Ang taong napakaraming kaibigan ay ignorante dahil binigyan niya ng access ang kanyang mga kaaway sa kanyang panloob na espasyo. Ang pagkakaroon ng isa o dalawang tao na pinagkakatiwalaan mo ng buong puso ang iyong susunod na hakbang. Kapag tinalakay mo ang gravity ng kung ano ang nasa kamay ng tao, ang tao ay magbibigay sa iyo ng ibang pananaw mula sa kung ano ang iyong nakikita. Madalas magkaiba tayo ng opinyon tungkol sa isang bagay. Ang lugar na maaaring nakita mo ay maaaring hindi ang parehong lugar na nakikita niya. Maaaring tinitignan mo ang isang dahilan kung bakit hindi gumana ang ideyang iyon, ngunit nakikita niya ang tatlong dahilan kung bakit ito magagawa. Kailangan mong isailalim ang iyong mga plano at ideya sa gayong mga tao upang matulungan kang baguhin ang iyong pag-isip at maging bukas ka sa pagsubok ng mga bagong bagay. May mga taong pinatay ang kanilang mga panaginip dahil sinabi nila sa maling tao. Muli, kailangan kong ipaunawa sa iyo na mahalaga na pumili ka ng maingat at pili. Huwag maging emosyonal o sentimental tungkol sa kung sino ang binibigyan mo ng kapangyarihang magbago ng iyong isip. Bantayan ang iyong isip ng buong sipag at payagan lamang ang ilang tao na maka-access upang baguhin ang iyong isip. Ang iyong isip ay mahalaga. Kung ang isang malapit na kaibigan ay naghahasik ng pagdududa dito, ito ay lalago at magreresulta sa mga nabigong pangarap. Kung ang isang matalik na kaibigan ay naghahasik ng pananampalataya dito, ito ay lalago at magiging isang katuparan ng tadhana. Ang pang-apat at huling bagay na dapat gawin ay kumilos ka agad. Kumilos ka na. Maraming tao ang gumugugol ng napakaraming oras sa paghihintay, sinusubukang humanap ng tamang oras, tinitiyak na nasa tamang lugar sila, at lahat ng kailangan nila ay available bago lumipat o gumawa ng anuman. Kung hihintayin mong maging handa ang lahat bago magsimula, huli kang magsisimula. Hindi mo kailangang ayusin ang lahat bago ka magsimulang kumilos. Ang mga palatandaan ay dapat sumunod sa mga nagsisimulang gumalaw, hindi sa mga naghihintay na ang lahat ay umaayon sa kanilang mga plano. Maraming tao ang patuloy na niloloko ang kanilang sarili, nag-aaksaya ng oras, at sinusubukang palakasin ang loob sa kanilang sarili sa kanilang kawalan. Hinihintay ka ng Diyos na kumilos batay sa kanyang ipinakita at ipinahayag sa iyo. Maaaring hindi maayos ang lahat, ngunit maaari mo pa ring ayusin ang mga bagay ng may pananampalataya. Kumilos ka agad. Magsimula ngayon. Maaaring hindi mo lubos na maunawaan, ngunit magsimula. Maaaring hindi mo alam ang susunod na hakbang, ngunit malalaman mo kung ano ang gagawin pagdating mo doon. Ang mga disipulo ay nagtatanong kung paano nila malalaman kung ano ang sasabihin kapag naharap sila sa kaaway, ngunit sinabi sa kanila ni Jesus na kapag sila ay tumayo sa harap ng mga opisyal, kung ano ang kanilang sasabihin ay ilalagay sa kanilang mga labi.
Ang kailangan mo ay darating sa iyo kapag nagsimula kang lumakad ayon sa utos ng Diyos na lumabas. Kumilos ka na. Hindi mo kailangan ng anumang panlabas na pagganyak. Hinihintay ka ng Diyos na gumawa ng unang desisyon. Nasa iyo kung ano ang kinakailangan, kumilos ka na. Maglaan tayo ng ilang sandali kasama ang Diyos sa panalangin. Panginoong Hesus, nagpapasalamat ako sa iyo ngayon para sa iyong salita na dumating sa akin at nagbigay sa akin ng liwanag at pangunawa. Ako ay may higit na pangunawa kaysa dati dahil sa pagiging simple ng iyong salita at ang banal na kapangyarihan nito na baguhin at baguhin ang mga buhay. Nagpapasalamat ako dahil nagbago ako sa mga salitang narinig ko ngayon. Salamat, Hesus. Naway luwalhatiin ang iyong banal na pangalan. Ama sa langit, humihingi ako ng puso at espiritu na sensitibong malaman kung kailan mo gusto akong kumilos at tumugon sa pagkaapurahan. Alam kong may parte sa akin na ayaw ma-pressure, pero natutunan ko na may mga pagkakataong kailangan mo akong kumilos kaagad at madalian dahil sa mga hinihingi mo sa akin. Napagtanto ko na ang oras ay hindi palaging naroroon, ang mga bukas na pinto ay hindi palaging bukas. May mga panahon na gusto mong samantalahin ko na napabayaan ko dahil sa kapabayaan ko. Nagdarasal ako para sa awa, para sa pagpapanumbalik. Mangyaring ibalik ang anumang bagay na maaaring nawala sa akin dahil sa aking kapabayaan. Alam kong ang dyablo ay isang magnanakaw na naghahangad na nakawin ang aking mga panahon, ngunit nananalangin ako para sa pagpapanumbalik. Jesus, mangyaring hayaang magsalita ang iyong awa para sa akin. Hinihiling ko na tulungan mo akong maging sensitibo gaya ng mga anak ni Issachar. Gusto kong malaman kung kailan ako dapat kumilos. Kailangan kong ilagay mo ang pakiramdam ng pagkaapurahan sa aking espiritu at tulungan akong maunawaan kung gaano kahalaga para sa akin na kumilos. Ayokong manatiling ignorante sa mga bagay na may kinalaman sa buhay ko. Bigyan mo ako ng espiritual na pangunawa, mahal na Panginoon. Lord, I also pray for the courage to action when see the signs. Naiintindihan ko na kung minsan alam ko kung ano ang gagawin, ngunit natatakot sa kahihinatnan. Please help me to be reminded that you are there with me. Tulungan mo akong malaman na hindi mo ako iiwan o pababayaan. Turuan mo akong maunawaan na iniutos mo sa akin sa aklat ni Joshua na maging malakas at matapang. Natutunan ko na ang buhay ko ay direktang nakasalalay sa aking mga desisyon. Mangyaring bigyan ako ng banal na tapang na gawin ang hindi sikat. Hinihiling ko na tulungan mo akong hindi madaling masiraan ng loob sa hindi pagsang-ayon ng mga tao sa paligid ko. Tulad ng pagdating ni Jesus at tumayong matatag, tulungan mo akong tumayong matatag sa kung ano ang iyong tinawag sa akin na gawin. Gawin mo akong isang malakas na pinuno at bigyan mo ako ng puso ng isang leon. Idinadalangin ko rin ang mga kaibigan sa paligid ko, na ihiwalay mo ako sa sinumang hindi mo nais na maging kaibigan ko, at magtanim ka ng mga makadiyos sa paligid ko bilang mga kaibigan upang tulungan at gabayan ako tungo sa pagsunod sa iyong mga tagubilin para sa akin. Palibutan ako ng mga makadiyos at may layunin na mga kaibigan at turuan ako kung paano mamuhay at kumilos bilang isang nilalang na may layunin at tumpak. Salamat, Panginoong Hesus, sa iyong sinagot na mga panalangin. Sa pangalan ni Hesus kami ay nanalangin. Amen. Mga minamahal, natutunan mo ang tungkol sa mga palatandaan na nais ng Diyos na kumilos ka kaagad sa isang bagay at kung ano ang kailangan mong gawin kapag nakita mo ang mga palatandaang ito. Gusto kong mag-imbentaryo ka ng iyong buhay. Mayroon bang anumang inaasahan ng Diyos na gawin mo na hindi mo nagawa? May kulang pa ba dahil sa iyong kapabayaan sa ilang bahagi ng iyong buhay? Gawin ang buong responsibilidad para sa iyong buhay. Kung gusto mong maging masaya, sisihin ang iba. Kung gusto mong lumaki, sisihin mo ang sarili mo. Mangyaring gawin ang dapat mong gawin at itigil ang paghihintay sa isang tao na gagawa nito. Salamat sa panonood ng video na ito hanggang sa dulo. Kung hindi mo pa nagustuhan ang video na ito at nag-subscribe, mangyaring gawin ito ngayon upang makakuha ng access sa iba pang mga espiritual na video na magpapala sa iyong buhay at magtuturo sa iyo ng tamang paraan upang tahakin. See you sa susunod na video.
Pagpalain ka ng Diyos.